Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة وإذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وبعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha niya. Ang papuri ay para kay Allah na hindi tumangkilik ng anak at walang nakahati siya sa paghahari niya at walang ibang Diyos na nakasama siya. Siya na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kaya't walang manlilikha kundi siya at walang ibang Panginoon na titingalain bukod pa sa Kanya. Ang natatanging may karapatan sa lahat ng uri ng pagsamba at ng Kanyang itakda na walang ibang sasambahin maliban sa Kanya. Sapagkat iyon ay sa kadahilan ng si Allah. Siya ang katotohanan at anumang dinadalanginan bukod sa Kanya ay walang kabuluhan. At katotohanan si Allah ang kataas-taasan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo niya at pinakatampok niya sa mga nilikha niya na isa katuparan niyang ipinagkatiwala sa Kanya at naihatid niya ang kapahayagan ng Panginoon niya. Pinaalalahanan niya ang ummah at nakibaka siya sa landas ni Allah ng makatotohanang pakikibaka. O Allah, igawad mo po ang kapayapaan, ang pangangalaga at karagdagan at pagpapala sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod niya at sa lahat ng nagpapaakay sa gabay niya at sumusunod sa sunna niya hanggang sa huling araw. Minamahal na kapatid sa Islam, mag-aral ka ng karunungan sapagkat ang pag-aaral ito ay aakayin ka sa pagkatakot kay Allah. Qala Allah Ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Katotohanan na ang may mga ganap na takot kay Allah mula sa Kanyang mga alipin ay silang mga pinagkalooban ng karunungan. Ang paghahanap ng karunungan ay maituturing na malaking ibadah. Ang pagsisikap na matutunan nito ay pagpupuri sa Kanya. Ang pagsasaliksik nito ay maituturing na pakikibaka. Ang pagtuturo nito sa sinumang hindi nakakaalam ay isang uri ng sadaka. Ang pagtutulot nito sa pamilya ay mabuting gawa na maglalapit sa iyo kay Allah. Ang karunungan ay kasama mo sa iyong pag-iisa at kapiling mo kapag wala sila. Siya ang gabay mo sa kaligayahan at katuwang mo sa kahirapan. Siya ang pinakamalapit sa mga matataling mong kaibigan at ilaw na mag-aakay sa iyo patungo sa Jannah ng makapangyarihan.
simbahan at mundo na ngayon ay lingkod ng sambayanang Islamiko na walang ibang sinasamba kundi ang Panginoon mo. Inilagay silang pinuno tungo sa kabutihan na nagsisilbing pasimuno na dapat tularan. Silang mga ginabayan sa katotohanan na ating tatahakin ang kanilang mga inapakan at hindi dapat kalimutan ang kanilang mga iniwan. Ninanais ng mga malaika na makapiling sila sa tuwi-tuwi na habang pinaliliputan sila ng mga pakpak nila. Humihingi ng kapatawaran para sa kanila ang lahat ng basa at tuyong nilikha, pati na ang mga isda sa dagat at lawa. Humihingi ng kapatawaran sa mga taong may karunungan, ang karagatan, kalupaan, bituin at kalangitan. Ang karunungan ay nagbibigay buhay sa mga puso mula sa kaligawan at liwanag ng mga paningin mula sa kadiliman. Nagbibigay lakas sa mga katawan na lapitin ng tukso at may ganap na kahinaan. Mararating ng alipin sa pamamagitan ng karunungan ang pananahanan sa mataas na bahagdan. Siya ang pinuno sa gawain at ang gawain sa kanya ay sunod-sunuran. Ito ang nagbibigay sigla sa mga taong mapapalad na ipinagkait naman sa mga sawing palad. Pakinggan mo ito, pangalagaan ka nawa ni Allah. An Abi Darda radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العامل كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Sinabi ni Abu Darda radhiyallahu anhu, narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, sino man ang tumahak sa daan na walang ibang tinutundon maliban sa paghahanap ng karunungan, ay pinadadali ni Allah para sa kanya ang daan patungo sa Jannah. At katotohanan na ang mga anghel ay inilalapag nila ang kanilang mga pakpak sa daan na tinatahak ng taong nagsasaliksik ng karunungan bilang pagbibigay lugod sa kanilang mga nais sa katuparan. At ihinihingi siya ng kapatawaran ng lahat ng nilikha na nasa kalangitan man o nasa lupa, at kahit pa nga ang mga isda sa karagatan, ilog at lawa. Ang kalamangan ng isang marunong na mananampalataya sa isang pangkaraniwang nilikha ay tulad ng kaakit-akit na buwan sa ilalim ng kadiliman. At katotohanan nga namang ang mga dalubhasa, ang mga naiwang pamana ng mga propeta. Dahil sa katunayan ang mga propeta ay hindi nag-iwan ng anumang kayamanan. Sa halip ay kanilang iniwanan nang sila ay lumisan ay mga ginintuan at mayayamang katuruan. Kaya't sino man ang kumuha ng karunungan ng buong katotohanan ay tunay na nagdamo ng maraming kabutihan. Ang karunungan ay inilalagay ang mga mababa na dinadakila at ang mga mahihina na tinitingala. Ang pagiging abala sa pag-aaral ay mas mainam pa sa mga hindi obligadong sala, pag-aayuno, pagpupuri, pagluwalhati at pagdudua, sapagkat ang kabutihang matatamo sa pag-aaral ay sumasakop sa gumagawa nito at sa ibang tao. Samantalang ang isang pangkaraniwang mananampalataya ay limitado lamang sa sarili niya ang mga ginagawa niyang pagsamba. Ang karunungan ay naiiwan ang labi nito kapag namatay na ang nagmamay-ari nito. Sa kabilang dako, ang pagdarasal, ang pag-aayuno at iba pang uri ng pagsamba ay napuputol matapos mawala ang gumagawa nito. Kaya naman dapat tayo magpasalamat kay Allah
ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ang karunungan ay mas mainam sa anumang uri ng kayamanan, sapagkat ang karunungan ikaw ay babantayan, samantalang ikaw naman ay nagbabantay sa kayamanan. Ang karunungan habang ipinamimigay at ipinamamahagi ay lalo lamang nadaragdagan, samantalang ang kayamanan kung ating ipamimigay ay lalo namang nababawasan. Ang karunungan ay nagsisilbing pinuno at ang kayamanan ay kanyang pinamumunuan. Ang pagmamahal natin sa karunungan, ito na ang relihiyon na dapat nating paghawakan. Walang ibang idudulot ang karunungan sa atin, kundi pagsunod at pagsuko sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Kabilang pa rin dito ang mga magagandang pangyayari o alaala kung tayo ay mamatay. Samantalang ang kayamanan ay nawawala na ng halaga kapag namatay na ang dito ay nagdadala. Ilang tao na ba ang nag-ipon ng kayamanan, subalit itinuring na silang patay kahit pa sila ay nabubuhay. Samantalang ang nagtataglay ng kaalaman ay nananatiling buhay habang patuloy na sumisikat ang araw sa silangan. Ang kanilang mga mata ay nakapikit na sa libingan, subalit ang mga tulad nila ay nananatiling buhay sa puso at isipan. Ang karunungan ay kasamang inililibing sa hukay ng nagmamay-ari nito. Samantalang ang kayamanan, kung namatay na ang nagmamay-ari nito, ay hihiwalayan na siya nito at iiwan. Ang kapaki-pakinabang na karunungan ay natatamo lamang ng isang mananampalataya, samantalang ang kayamanan ay natatamo ng kahit na masasama at ng mga walang hiya. Malaki ang pangailangan sa karunungan ng mga hari at mga pinuno ng mga bansa at halos lahat na ng uri ng nilikha. Samantalang ang nagmamay-ari ng kayamanan ay nangangailangan lamang ang mga walang mapagkunan, ang mga nahihirapan sa kanilang kabuhayan, at kahit pa nga ang mga masasamang kalooban. Ang karunungan ay nag-iimbita sa pagiging mapagkumbaba at palagi ang pagsasakatuparan sa mga bagay na iniatas ng ating tagapaglikha. Samantalang ang kayamanan, ang imbita ay kasalanan, kayabangan, kamalian at kawalan ng katarungan. Kaya mga mahal na kapatid, huwag sana nating pabayaan o maging hadlang sa atin ang ating mga kahinaan o kalagayan sa buhay. Kailanman ang kahirapan o kapansanan o katandaan at pisikal na anyo ay hindi sagabal para sa paghahanap at pagdaragdag ng karunungan. Maging masipag tayo dahil ang pagiging tamad ay hindi katangian ng isang Muslim. Maging masipag sana tayo sa paghahanap ng karunungan, matanda man o bata, lalaki man o babae, nararapat po sa atin ang mag-aral at sa pamamagitan nito ay ginagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na madali para sa atin ang daan patungo sa paraiso. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salami alayhi. Qala Allah
There is only one God. Praise be to Him. My life is His. Glory be